Ito kuya, bali 28 heads to, kaso nabawasan ng isa. Kaya 27 na lang. 10 heads po ito. 16 heads. Dami oh. Gaganda ng baboy mo. Nag-start po ako ang inahin ko ay isa. Hanggang sa di ko na namalayan. Utay-utay ko na. Ang dami na pala ng ng alaga ko, mga ganun. Meron kang ipapayo sa mga nagsisimulang magtayo ng ganitong business. Anong pwede mong ma-share sa kanila? Ayun, para sa akin lang, kumbaga, dito kasi medyo malaki ang capital. Magsimula kayo sa isa hanggang sa mapaikot nyo ng maparami nyo yung baboy para yun, dire-diretso yung income nyo. Huwag nyong isipin yung income sa una. Kumbaga, lahat naman ng negosyo may risk dyan eh. Tama. Kumbaga, lalagpasan nyo yun. Huwag nyong papabayaan na ganito, titigil na ako porket mababa ang live weight. Huwag dapat, kailangan tuloy-tuloy. Alaga po kasi namin ngayon inabot ng 200 Pieces, heads. 200 heads. Ang laki din ng kapital, no? Milyon yan. Malaki ang capital. Oh, grabe pala magbaboy mga kalayas. Sa episode na ito po, andito pa rin po tayo sa Tagkawayan, Quezon. Ang gagawin ko po ngayon mga kalayas ay pupuntahan ko po yung kaibigan ko sa Barangay Bamban. Actually ito sakop na po ng Barangay Bamban, pero sila naman po sa Bamban Labak. Dito na po ako nag-intro mga kalayas para maipakita ko po sa inyo yung daan papunta po dun sa kanila. Nasamantala ko na po yung pagkakataon na nandito po ako sa Tagkawayan, Quezon. Pinapasyalan ko po yung mga kaibigan ko. Nakapunta naman na po ako kina Kuya Parmbin. Regarding naman po dun sa status po namin ni Mrs. Off-cam, nagkikita po kami. Mas pinipili na lang po kasi namin na hindi po i-vlog. Kasi nga po mga kalas, para may time po kami sa isa't isa. Mas makapag-focus po kami sa moment namin. Hindi na po namin na-vlog yung mga dates po namin. Yung ibang travel po namin mga kalas. Since may mga curious po at mga nagtatanong kung bakit daw hindi ko sinasama si Mrs. sa vlog natin. So nga minsan mga kalayas, as your request, isasama ko po si Mrs. sa vlog. Samahan niyo po ako sa akin mga pinapasyalan. Pero kapag nasa Tayabas naman po tayo, mga luto-luto na ulit. So gusto ko lang din mga kalayas mag-share po sa inyo nung ibang bagay na ginagawa ko po kapag wala po tayong pasok. Si Mrs. naman po, pumupunta rin lagi sa Tayabas. Lalo na mga kalayas kung alam niya po na namamagod din po ako kasi sobrang layo din naman po nung trabaho ko. Wala po sa Tayabas hanggang sa General Lacar, 5 oras din po yung biyahe. Kaya ang ginagawa po namin, halfway lang po kami. Kasi kung dediretso po ako dito sa Tagkawayan, mula po sa Infanta, General Lacar, 9 to 10 hours po yung biyahe. Tignan niyo mga kalas ang view. Ganda oh. Sarap ng hangin. Sarap namnamin. Are mga kalas, kapag diniretso, papunta na po yan sa bayan. So kakaliwa po tayo dito. Siguro mga 6 kilometers lang po yung distance po namin. Nasaan kaya yun? Ay! Pabayan ka na? Okay lang pa, kasama ka na sa vlog. Okay lang po. Ano, kumusta? Okay Sige, unahin mo na muna yung bisita mo. Sasaglitin ko. May order na baboy. Ako. Sige, sige. Pwede ba akong mag-alaga din ng baboy? Pwede dito. Kaso, Si Kuya Parmbin mga alaga rin baboy. medyo mababa lang ang live weight ngayon. Magkano na ngayon ang live weight ng baboy? 130 yata, 140 ganun. Oh, baba naman. Baba. Hindi ba kayo lugi niyang lagay na yan? Daming kalamansi. Talo nga eh. Ay, daming bunga. Daming bunga. Abot pa rin ba dito ng baha? Opo. Ay, paano yung mga baboy mo? Dito sir, hanggang dito yan. Paano yung mga baboy mo pag binaha? Pinalilipat namin sa bahay eh. Ay, paano yun? Eh, di kayo marami. Buhat. Tansyahin natin. Sa tansya ko, mga 70, 80 o 100.
Walang kadaas-daas to. Tarap kasama, veterans. Walang kadaas-daas sa baboy. Sanay-sanay yan. Oo, bali wala. Kumusta naman ang kitaan sa baboy ngayon dito? Sa ngayon, kuya, napakamura ng baboy eh. Ang live weight ngayon, 130, 140. Pero yung feeds, Ang feeds ngayon ang mataas. bakit ganun? Yun nga ang problema dito sa amin. Tumataas yung feeds pero ang baboy bumababa. Pero ang presyo ng katay mataas. Ano kaya ang dahilan bakit bumababa yung live weight? Ang- Mga ini-import ng Ang sabi bansa po natin. nila, import ng galing sa ibang bansa. Kasi tapos sinasabayan naman yung import para mura din yun sa atin. Ganun ang nangyayari. Bawa kung baga hindi mabibili yung baboy, kaya wala silang choices na kundi ibenta yung baboy. Kahit sa mura. Tapos ang masakarapan nito, sir, sa sobrang mura ng baboy, minsan natatalo kami ng mga 200,000, 300. Ang laki naman ang natatalo kasi nga marami kayong sa dami naman. Opo, ang alaga po kasi namin ngayon ay inabot ng 200, Pieces, Mm. heads. 200 heads. Ang laki din ang kapital, no? Milyon yan. Malaki ang capital. Oh, grabe pala magbaboy mga kalayas. Oo, malaki. Sa Chemical. ngayon, sir, medyo nabawasan na po yung alaga ko, kaya medyo maliliit na to. Na-out na kasi yung iba eh. Bali ito, kuya, alam natin na F1 siya kasi may mga tag siya dun sa tainga. Tapos, mga air tag Ano po yung may yan. nakalagay sa tag na yun? Nakalagay lang F1. Number po siya na, kumbaga, talagang legit siya na F1. Hindi na tinatanggal yun. Hindi na po tinatagkal yan. Tapos ito po, bali dalawang F1 namin na nagkakahalaga siya ng 40,000 ang isa. Nabili namin. Maaari kasi dati umattend ako ng business Ah, ba? opo, Nagsama-sama sila doon sa Manila. Mayroon dong baboy na ang presyo ng isa mga 200 to 300,000. Maliit pa lang. Million pa nga daw yung iba. Ha? Tapos ito naman, kuya, F1 din. Ang pinagkaiba lang niya, ito, kuya, ay landrace. Landrace. Landrace siya. Bagsak ang tainga. Tapos ito naman, large white. Pataas ang tainga niya. Ito namang tinatawag nating chop suey, halo-halo na kasi ang lahi niya eh. Kumbaga ito, landrace tapos large white. Yan yung lahi nito. Tapos ito naman, kuya, kung nakakakita ka sa mga Yung katutubo, parang mga native, oh. native po siya. Pero bakit ang anak niya kulay puti? Ako na po nagsumpit nito. Yung sinumpit ko dito ay large white. Kaya ang kulay ng mga biik niya ay kulay puti na may halo. Tapos ito naman, kuya, ito yun naman yung tinatawag na Petrain Dorok. Pitring. Ayan. Dorok. Petrain Dorok. Ang kulay niya may batik. Tapos ito naman, may lahi na rin siyang Dorok. Ito, Dorok large white, tapos landrace. Bali tatlo nang nagsalin-salin sa kanya. Halo-halo. Oh, halo-halo na. Saka parang mas mahaba yung pagkababoy nito. 10 heads po ito. 16 heads. Mm. Dami, oh. Gaganda ng baboy mo. Magto 2 months po siya. 2 months. Opo. Ito, kuya, bali 28 heads to, kaso nabawasan ng isa. Kaya 27 na lang. Ito naman po ay 2 months at 1 week siguro, ganun. Or 2 weeks. Bale, Brian, kung are ay 27 plus yung kabila ay 16. 16, Bale, 43. 43 heads siya. Ang paalaga po namin dito ay dun sa kabila. Tapos, ikot dito eh. Kasi kuya, kung kami lang mag-aalaga dito, medyo mabaho eh. Kaya kailangan sama-sama kami dito. Kaya pinag-alagaan namin tama yung para kapitbahay hiwa-hiwala yung gagawin nyo. namin. Oo. Tsaka win-win. Kikita Oo. sila, kikita ka rin. Oo, para sabay-sabay kaming dito. Kami, sir, nag-harvest talaga kami monthly. Gawa ng, ang baboy naman namin, kumbaga, Iba-ibang size. Stage, Mayroong mga pwede na may biik ibenta. pa lang, tapos may hanggang patiner. Kaya monthly kami na, kumikita dati kami ng 100K, ganun. Sa isang harvest. Ang laki. Malaki po ang kasi tumatama sa isang baboy, parang 8,000. Oo. Parang ako din ng mga kalasyayaman na. Pwede na rin ba ako mag-alaga ng baboy? Pwede po. Ako na mismo mag-aalaga. Ako na magpapakain.
sakwa yung gagamit. Alam mo yung sakwa, yung ipapakain. Yung gabi. Oo, niluluto. yung luto-luto Oo. lang na gamit. Tapos may may ipa. Okay din nga pagkakitaan yung baboy. Kasi mga Totoo kalaya, po. sila tatay dati, nag-aalaga sila ng mga baboy. Mm-mm. Yung kinikita dun, kahit pa paano, kaming napag-aral naman kami sa dami namin. Opo. Paano yung mga pinag-alaga mo dyan? Yung kanilang feeds, ikaw ang bibili. Ikaw Ako magbibigay pang sa kanila. bibili. Kumbaga, may anak yung baboy nila, bibilhin namin, tapos babayaran namin yung biik, tapos kami na po magsusupply ng feeds nun. Bali, sila na lang mag-aabyan ng pagpapakain. Sila na So para mag-aalala. yun yung kanilang participation doon. Opo. Sila lang yung magpapakain araw-araw. Mm-mm. Kami yung nagbibigay ng mga nila, pagkain. Medyo stress pag talagang sabay-sabay ang Sabi nga, kung mayroong part na nakaka-stress sa negosyo, o kahit anong negosyo, yan, pagbababuyan, mayroon din namang part ng harvest time na Yun, masaya. hindi ka ma-stress. Opo. Unless yung live weight price Ay, bumaba. Oo, yun. Yung kukwentahin mo na lugi ka talaga, no? Oo. May time talaga dumadaan ko sa mga ganung bagay. Mayroong kwento-kwento dati na nagpaalaga daw ng baboy eh. Ikaw, nagpaalaga ka sa akin. Opo. Tapos yung baboy ko, let's say dalawa. Yung isang sarili ko, yung isang yung galing sa'yo. Oo. Tapos tiningnan mo, mas mataba yung baboy ko, yung sarili kong baboy. Oo, may Payat yung sa'yo. May Ibig sabihin, ganun, may ganung mas pinagpupukusan ng pagkain yung sarili kong baboy. Kumbaga, hindi naman sa pag-aano. Hindi, may ganun daw eh. Oo, Ako, may totoo. parang Meron po mas talaga. tumataba yung kanilang baboy kasi mas bugbog sa pagkain. Yung sa'yo, mismong paalaga, ginugutom nila. Awa ko ay, Pero na-share ko lang mga pero totoo talaga, totoo po yun. Pero pag sa mga ganun, di na lang kami umiimik na next time, baka hindi na kami magpaalaga kung ganun mangyayari. Kasi ang Masama usapan talaga po, bago kami magpaalaga, kailangan wala silang alagang baboy. Okay, yun pala talaga. No? Yun dapat ang usapan ng Nag-match pala talaga sinabi ko na parang yun yung totoo nangyari. yun. So sa tingin mo, kung mag invest ako sa pagbababuyan, ayan na mga kalas, Ayan. ito na pala yun. Sa kagaya ko na hating-hati yung oras, itong pagbababuyan ba, kailangan hands-on ka talaga dito? Opo, totoo. O hindi pwedeng may mga tao lang? Kailangan, sir. Ako kasi dito, marami kaming paalaga dito. Ngayon, ang ginagawa ko, every week, pinupuntahan ko yan para makita ko yung baboy kung may sakit ba or napupuyot yung mga ganun. May time kasing ganun, napapabayaan ng nag-aalaga. Para monitor mo talaga siya. Kung Kaya ano yung pinupuntahan ko siya every week para ma-monitor ko yung laki nila. Yun yung ginagawa ko dito. Bali ako na rin yung veterinary dito na Okay din. Sa baboy. Di attend ka na lang ng mga seminar. Seminar na lang po. Kumbaga, ang kailangan ko. Ikaw na rin yung nagsusumpit. Nagsusumpit sa baboy ng inahin, nagpapaanak, nagtuturok yung, halimbawa, may sakit yung baboy or tinatamlayan. May pumupunta sa akin, sir, dito, yung mga nag-aalok ng feeds. Yun. Tapos may mga pre silang, kumbaga, libre nilang pupuntahan yung baboy, tuturukan, or binibigyan ako ng vitamins, ganun. Galing naman. Opo. Anong feeds yun? Ah, Mighty, di ba may mga ganun? Bimig. O Bimig, baka naman. Baka naman. Ilang taon na nga si Brian nagbababuyan? Bali, sa ngayon po ay 6 years na. Matagal na rin. Simula 2020 nung pandemic po. Doon ako nag-start. Mayroon kang ipapayo sa mga nagsisimulang magtayo ng ganitong business. Anong pwede mong ma-share sa kanila? Ayun, para sa akin lang, kumbaga, dito kasi medyo malaki ang capital. Magsimula kayo sa isa hanggang sa mapaikot nyo ng maparami nyo yung baboy para yun, dire-diretso yung yung income nyo. Huwag nyong isipin yung income sa una. Kumbaga, lahat naman ng negosyo may talagang may risk dyan eh. Tama. Kumbaga, lalagpasan nyo yun. Huwag nyong papabayaan na ganito, titigil na ako porket mababa ang live weight. Huwag dapat, kailangan tuloy-tuloy. Nag-start po ako ang inahin ko ay isa. Hanggang sa di ko na namalayan, utay-utay ko na, ang dami na pala ng ko ng alaga ko, mga ganun. Regarding doon sa mga kalapit barangay mo dito, naman nagtatapon ng dumi sa mga ilog. Bali dito, kuya, nagkakaroon kami dito ng yung lagayan talaga ng ng dumi ng baboy. O, deposito ng baboy. Poso Negro. Ayun, parang ganun. Para hindi pumunta sa mga ilog na di magdiretso doon. Para sa safety nyo rin yun eh. Oo. Kumbaga, pinagbabawal din talaga dito yung walang yung deposito ng baboy.
Marami ho ako natutunan dito mga kalayas. Sana may mga natutunan din kayo. Yan, thank you po sa mga subscriber ni Kuya Layas. Tsaka isa lang ang masasabi ko na hands-on ka talaga dito. Oh. Na nasa puso mo yung pag-aalaga ng baboy. Kasi kulang na lang, tabihan mo may duyan oh. Tignan yung mga kalayas Minsan, Ito lang yung napansin ko, siguro dito ka natutulog. pag nagpapaanak ako kuya ng baboy talaga, dito ako natutulog. Magdamag yun, siguro mga ilang araw. 3 days, 5 days, ganun. Sila tatay, ganun din. Para natin. hindi mawala ng biik. Kung ako rin naman, baka mamaya kasi maipit yung mga biik na Oo. ilalabas, no? Opo. Napakadelikado pag baguhan pa lang yung Mm. anak.